pumunta sa arka. Mga leon at mga tupa, mga ibon na iba't iba ang kulay, malalaking elepante at maliliit na daga, mga gumagapang sa lupa, mga hayop sa parang at gubat, paris-paris silang pumasok, lalaki at babae, ayon sa utos ng Diyos. Pagkapasok ng lahat, pumasok na rin si Noah at ang kanyang pamilya. Pagkatapos, isinara ng Diyos ang pintuan ng arka. Maya-maya lumakas ang hangin. Dumilim ang kalangitan at bumuhos ang ulan, hindi karaniwang ulan, kundi malakas at walang tigil, tila dumadagundong mula sa langit. Kasabay nito, bumuka ang mga bukal sa ilalim ng lupa at naglabas ng tubig. Tumaas ng tumaas ang tubig, nilulunod ang lupa, at pinapalubog maging ang mga bundok. Tumagal ang ulan ng 40 araw at 40 gabi, at ang buong mundo ay naging isang napakalawak na dagat. Ngunit sa gitna ng delubyo, ligtas na lumulutang ang arka. Doon nagtipon-tipon ang pamilya ni Noah at lahat ng mga hayop. Kahit may takot at pangamba, nanatiling buhay ang kanilang pag-asa. Sa loob ng arka, inalagaan ni Noah at ng kanyang pamilya ang mga hayop, pinakain, binantayan at iningatan. At makalipas ang maraming buwan, huminto ang ulan at unti-unting humupa ang tubig. Isang araw, dumaong ang arka sa kabundukan ng Ararat. Nagpadala si Noah ng isang uwak, ngunit pabalik-balik lamang itong lumilipad at hindi makahanap ng matitirhan. Pagkaraan ng ilang araw, nagpadala siya ng isang kalapati. Bumalik ito ng pagod at walang dala. Nagpadala ulit siya pagkalipas ng 7 araw at sa pagkakataong ito, bumalik ang kalapati na may sariwang sangay ng olibo sa tuka. Senyales ito na mayroon ng tuyong lupa. Sa ikatlong pagpapadala, hindi na bumalik ang kalapati na nangangahulugang nakakita na ito ng matitirhan. Lumabas si Noah, ang kanyang pamilya at lahat ng hayop mula sa arka. Sinalubong sila ng sariwang hangin at bagong pag-asa. Gumawa si Noah ng isang altar at naghandog sa Diyos bilang pasasalamat. At sinabi ng Diyos, "Hindi ko na muling lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng aking pangako, ilalagay ko sa langit ang bahaghari, at sa kalangitan, unang sumikat ang bahaghari, paalala ng pag-ibig, awa at pangako ng Diyos."